Sir Eddie, ano ko na po kayo. Ayan, ipapakilala ko na po kayo. Para naman po sa ating mga nandito sa loob, yung mga hindi nakaabot. Okay, so guys, are you ready po sa ating company updates po ngayon, no? So, ang ating pong magiging trainer at ang mag-update po sa atin ay ipapakilala ko po sa inyo na talaga namang isa sa hinahangaan ko po dito na sobra ang commitment sa ating kumpanya. Until now, talagang nandun po yung kanyang matibay na paniniwala at dahil nga po tayo no ay nandito, siya talaga yung nilulook up po natin. Isang magaling na leaders, mentors, the founder of Team Europe International. So palakpakan po natin at bigyan po natin ng warm welcome ang ating Director 2-star, Sir Eddie Oña. Sir Eddie, go ahead. The floor is yours. Thank you po. Thank you, Ma'am Beth, at sa lahat ng mga participants natin nandito. Marami pa rin tayo kahit na medyo maghahating gabi na sa Pilipinas dahil alam naman po natin na pag Merkules ay meron po tayong company update. Yung nga lang po, last week ay hindi tayo nakapag-update gawa ng tayo po ay namasyal muna. Nag-relax muna kasama ng pamilya. Kaya siguro baka iniisip ng iba, wala na yata yung crowd one wala nang update hindi po yung totoo. Kundi ay siyempre dito po sa Europe kasi pag ganitong buwan, July, August, bakasyon po at yearly po na nagbabakasyon po ang family. Kung kaya ay hindi tayo nakapag-update nung Wednesday. Pero ngayon ay grabe po sa mga naka-attend kanina sa update ni Founder, talaga pong mind-blowing po yung mangyayari sa atin. Kaya kapit lang dahil lagi naming sinasabi hindi pa po tapos ang laban. Gaya ng sabi ni Founder, 5 taon na tayo at lahat ng mga company ay dumadaan sa pagsubok. At yung iba nga, hindi nga nakakayanan minsan yung pagsubok ay nagpluklos na lang bigla. At marami pong company na sumabay sa crowd one. Ako po ang saksi. Kasi ang dami pong mga member din natin na nag-try ng iba. Pero hindi po nagtagal. Lahat po ay nawala na. May mga bago ngayon. Hopefully ay magtagal sila na hindi magaya doon sa mga nauna na hindi po umabot ng 1 taon na wala pong parang bula. Yung mga sumabay. Mahigit po yan. Kung bibilangin ko po yan, kulang-kulang 20 companies ang sumabay sa crowd one mula nung nagsimula kami 4 years ago. Ay hindi ko na naririnig yung mga pangalan ng mga kumpanya na yon. Kaya saludo ako sa lahat ng mga members, leaders na patuloy po na nagtitiwala sa company dahil ang linulook forward natin, kanina nga po nung marinig ko si Ma'am Judith, although maiksi lang yung sinabi niya, pero nakita ko sa kanyang isipan na parehas po sa ating mga Spartans meron siyang nakikita sa crowd one na magpapabago ng kanyang buhay sa pool ng kanyang team. Kung kaya, thank you Sir Anton sa iyong pag-guide sa kanila, kapwa nating mga OFW yan. At wala naman tayong ibang hangad, kundi matulungan yung mga tao na may pangarap. At sa C1 at sa mga products na nakapaloob dito, naniniwala po kami na marami pong mababago ang buhay. Huwag lang po kayong sumuko. Kagaya nung mga sumabay sa amin, si Sir Joben, nakita nyo si Sir Joben, kwento niya lahat ng NFTs na bilhin niya. Yung mga NFTs po yan o yung mga Genesis NFTs na mga nabili po namin sa Planeta X, yan po ay nagbibigay ng monthly airdrop. Pag sinabing monthly airdrop, income po yun. Diba? Nagtanim muna kami, ngayon ani na. Kaya ngayon, harvest time na, hindi na kami naglalabas ng pera, nag-harvest na po kami. Araw-araw po yun araw-araw. Yung pinakita ko po sa inyo kahapon, nung isang araw, na nawi-withdraw po yung income natin sa Planeta X, sa GCash, o sa Binance, o kahit sa crypto wallet. Pwede po yan. Kung kaya ay, natutuwa ako Sir Anton, Ma'am Beth, dahil nga sa ating ginagawa ay may nakakasunod, although hindi lahat, pero nakita natin yung pagbabago na nangyayari sa kanilang buhay. Natututo sila paano gumamit ng cryptocurrency, ng crypto wallet. Kaya
ako habang nagsasalita po yung mga leaders na yan ay ako'y naiiyak kasi nga ay hindi walang halaga yung ginagawa natin. Although minsan siyempre hindi tayo perfect, pero sa maliit na bagay na ginagawa natin ay nakakatulong pala tayo sa iba. Kaya salamat po sa lahat ng mga patuloy nga po na tumatangkilik sa ating company. At hayaan nyo po, gaya ng sinasabi namin palagi, habang nandito ang Crowd One, hindi namin kayo iiwan. Dadalhin namin kayo kung saan kami papunta, kung saan papunta yung company. So sa ngayon po ay nandito na po tayo sa company update at share na po natin yung ating pong PowerPoint. Ito pong PowerPoint na ito po ay actual na PowerPoint mula po doon sa company at siyempre inaayos pa natin yan kaya hindi tayo makapag-update kaagad. Pero dito sa ating pong Wednesday General Webinar, Unity Webinar, ay kayo po yung unang-una na makakakita nito kasi hindi ito makikita sa YouTube kaagad. Kung kaya ay napaka-importante po ito, especially sa mga active members, leaders na nakaka-attend kayo ng ganitong webinar dahil nga ay para meron kayong ma-share sa inyong mga members and leaders. So ito po yung leadership group meeting at mula nung nagsimula po ito ay wala pong palya yan. Every Wednesday meron. Kaya nga ako ay natutuwa sa ating company na talagang sa pamamagitan nito ay nakikita ko na pang matagalan talaga yung kumpanya natin kasi hindi siya yung iba na halos hindi mo nakikita yung CEO, yung founder, pero dito po grabe po, grabe. Ayan, nakita niyo po kanina, yan po yung usapan sa loob. Ayan, pumasok po yung ating founder para tayo po ay i-update. At yun po, dadagdagan ko lang po yung mga sinabi ni Sir Anton kanina kasi siya ay naka-attend kanina pagmula nung una pa lang kasi nakita ko siya yung isa sa unang nakapasok. Kaya napakinggan niya lahat ng sinabi ni Founder. At ang sabi ni Founder, within 3 to 4 months from now ay ilalunch na nga po yung ating C1 token. At I believe sa gaganaping C1 Global Event sa Dubai, di sa coming October 7 to 10, ay ipapasilip na ito. Ipapasilip na po yung C1 token natin. At yun nga po, ay papasok na po tayo sa mga major exchanges. Pag sinabing mga major exchanges, ay yung ating C1 token ay maisoswap po yan to other crypto, kagaya ng sinabi ni Founder na maaari pong iswap ito to Ethereum and Bitcoin. At pag nangyari yan, maaring mapabilang po tayo talaga sa top cryptocurrency sa buong mundo after Bitcoin and Ethereum, and we are aiming to be the number 3. Yan po yung goal ni Founder, maging number 3 kagad tayo sa buong mundo. Kung kaya, okay lang ngayon na tahimik tayo, okay lang ngayon na wala pang masyadong pasabog na nakikita natin, pero dinuluto po yan ng maayos. Hindi po basta-basta, tatandaan niyo po, ang cryptocurrency ay hindi basta-basta kasi gaya ng sinasabi ko po sa inyo, ang dami kong sinalihan mga cryptocurrency pero hanggang ngayon ay hindi pa na materialize yung mga token namin o yung mga coin namin. Ang tagal na po. Ang dami pong mga pasikot-sikot. Pero sa nakikita ko dito, dahil nga sa naging success po ng ating IX token, lalampasan niya po kung ano po yung nagawa ni PlanetIX at sa maiksing panahon ay nag-number 1 kagad siya sa blockchain game sa Polygon Network, hindi po magpapahuli ang C1 token. Dahil siya po ang mother, siya po ang ina ng mga product na pumapasok sa Crowd1 kagaya ng PlanetIX. Ito po yung pinaka puno. Kung kaya naniniwala ako na once na nag-launch na po yung C1 token natin, C1 wallet natin, ibang usapan na po yan. At ang makikinabang po na malaki dito, tatandaan nyo po, makikinabang dito na malaki, yung mga nag-stay, na natili, at yung may mga NFTs. Kasi lahat ng mga NFTs na nabili natin ay meron po yung airdrop na C1 token. Maliit man yan o malaki, pero pag nag-launch na po ito, at
hahanay sa top cryptocurrency, I believe bubulusok po ang presyo nito. So ngayon, ang sabi ni founder, dadagdag ko po doon sa sinabi ni Sir Anton, hanggat nandyan po yung ating power up, isang linggo na lang po yung ating pong promotion ng power up, ay kung kakayanin nyo na maka-avail nito, kagaya ng ating pinauso na korpo, pwede nyo pagbakas-bakasin po yan, sabi niya ay gawin nyo na ngayon. Kasi baka magiging greatest regret daw po natin na hindi tayo nag-avail ng power up. So, yun po ay pag nagsalita po yung founder kasi natin kasi ay so far naman napakaganda ng kanyang record, mostly po na kanyang mga sinabi ay nagkatotoo. Kung kaya sinabayan po talaga namin lahat ng mga promotions na binabanggit niya kasi nga tayo po yung makikinabang. Kasi sinusubukan tayo sinusubukan, china-challenge tayo. Dahil nga, once na-challenge ka as a pioneer, kasi tayo rin po yung magiging pinaka-pioneer po sa C1 token. Lahat ng C1 members na may NFTs, na may C1 token, tayo po yung mga pioneers na sinasabi. Tayo yung kauna-unahan. At pag sinabing pioneer, ibang usapan po yan. Kung kaya, nung nag-launch po ang Planet IX, lahat ng mga pioneers na sumabay sa kanya, lahat ngayon po yan kumikita araw-araw. Yan po yung mangyayari sa atin, pag nag-launch na yung C1 token. Kaya, habang wala pa siya, pag nilay-nilayan natin, mabuti. Kasi nga, meron na kasing pattern, meron na siyang sinusundan na pattern kasi nga naging successful nga yung ating IX token. Kung kaya ay ganun din po yung mangyayari dito. Kaya yun po, yung sabi niya ay paghandaan natin. Within 3 to 4 months from now, ilalans na po yan. Kasi nga 4th quarter naman talaga yung kanyang timeline. Yung kanyang paglalans. Kaya ngayon po, ilang araw na lang, September na. Papasok na tayo sa September. Then after September, papasok na sa 4th quarter. At ang sabi niya, yun na po, i-update na po tayo dito sa bago ang launching po ng C1 token. I believe dun nga po sa ating C1 Global Event ay meron na po tayong maririnig na magandang balita tungkol sa launching po ng C1 token natin. Kaya yun po, yan po yung sinabi ni founder kanina nung nag-guest sa amin. Kaya mind-blowing po lahat ng sinabi niya. Hindi ko lang po sine-record kasi nga ay nasa kabilang cellphone siya. Hopefully may naka-record nakapag-record si Loreto. Sana na-record niya para ay marinig natin yung mga sinabi niya. Sa company updates, ayan, kung papasok po kayo sa inyo pong back office, ay nandyan na po yung ating pong weekly update kasi bukod po sa leadership group meeting na ginaganap every Wednesday, ay meron din pong weekly update na 2 times a week din po, Sunday and Wednesday. At kaninang umaga pa lang po ay nandyan na yan, na napanood ko na rin. Panoorin niyo po ito kasi ay napaka-informative din po yung sinabi dito. Nasa news po yan. Pasok po kayo sa news. Nasa bungad lang po yan. Panoorin na lang natin para hindi na po tayo mapatagalan. Sa products naman po ay namamayagpag pa rin po yung ating Emperor Knights. Although bago pa lang po siya at wala tayong masyadong naririnig na update ngayon, sinabi rin po ni founder na meron din po itong pasabog si Emperor Knights. Kaya antabayanan natin. Kasi sila kasi ay hindi sila kagaya ng ibang mga leader kasi alam naman natin may mga leader dati na masyadong exaggerated. Inuunahan kagad yung news, yung kumbaga dinadagdagan na. Kaya nga sabi kanina ni Sir Raj, tayo ay transparent pero maingat tayo. Maingat tayo sa pagbibigay ng balita. Kasi ayaw natin na masyadong umasa yung tao tapos hindi na mangyayari. Kaya sila gusto nila sure ball. Kumbaga, once na nagbigay sila ng balita o naglabas ng bagong balita, bagong update, ay sinisiguro nila na yun ay makatotohanan. Hindi yung may halong hyping na sinasabi. Kaya
Yun po, antabayanan din po natin ito kasi ang Emperor Knights po, bagong play to earn game pa lang po. Actually po, nakapag-withdraw na po ako nito. Nakita niyo po, na-withdraw ko na trinay ko rin pong i-withdraw yung kita ko para makita natin na may income nga dito sa Emperor Knights. Although sa December ko pa sana yung i-withdraw, pero gusto ko rin maranasan para makita nyo na, totoo nga, na-withdraw nga yung kita sa Emperor Knights. So sa Emperor Knights, ang kitaan po natin dito ay Bitcoin and diamonds. Yung diamonds po, hindi pa po yun napipera, pero yun po ay pwede nating i-convert into points para makabili ng mga armas kasi medyo challenging po ang laro na ito. Kung kaya sinasabi namin kasi nga kami ay nakarating na sa pinaka-last na level kasi wala pang dinalabas na bagong level, yung level 120, yan po yung pinaka-last, ay tinuturo namin sa mga nahihirapan sa kanilang level. Kung kaya ngayon kasi medyo gabi na, siguro tomorrow, yan pala, may bago pong i-update si Ma'am Beth mamaya. After ko mag-update, may update na po tayo galing sa ating 01. Mamaya i-announce po yan ni Ma'am Beth, kaya wag muna kayong aalis. Yan, so si Trabilia, yan din po yung bagong product na si Trabilia po ay Talk of the Town po ito. Bakit po Talk of the Town si Trabilia? Kasi siya lamang po ang tanging product ngayon na magbibigay sa atin ng activity points. Kung kaya ay para maging active po tayo, kailangan po natin mag-avail nito. Mag-avail po tayo nito para ay tuloy-tuloy po tayo na makakatanggap ng ating mga bonuses. Dahil pag kayo po ay nag-avail nito, ay makakuha pa rin tayo ng matching bonus, binary bonus. Pero pagdating po doon sa residual, ay depende na po yung by rank na kasi. Mayroon pong requirement po yon. Pero ang ano lang naman dito, ang kinakailangan lang naman natin ay maka-avail tayo nito, tapos active na po yung ating activity. Kasi basta may 5 activity ka, makakakuha ka na ng binary matching tsaka yung pong fear of loss. Pero mamaya dadaanan po natin yung isa dahil nga po yung pong residual ay by rank po kasi yon, kung paano natin makukuha rin po ang residual. So yan po ay naka 50% discount pa po siya ngayon, yung Trabilia, kasi pagdating po ng August 1 ay from 29 euro per month ay magiging 59 na po siya. Tapos yung 6 months 159 magiging 269, yung 12 months 299 magiging 529 na. Kung kaya ay para manatiling active po tayo ay kailangan po natin mag-avail. Ito ay parang sabihin na nating maintenance na lang. Hindi naman kalakihan yung maintenance na ito, pero hindi po naman compulsory. Kung alam nyo naman na hindi naman ganun karaming pumapasok sa inyo sa baba, okay lang na hindi muna kayo mag-avail. Pero baka ito ay kakailanganin pag nag-launch yung C1 token natin, kung kaya ay kailangan pa rin mag-avail. Yung nga lang, by that time baka 59 na po siya. Pero antayin po natin yung exact mechanics na gagawin natin pag nag-launch yung C1 token natin, kasi may kinalaman din kasi itong activity points natin doon po sa C1 token. So meron po yung video na makikita nyo rin po doon sa ating news doon sa back office, kaya mapapanood nyo rin po yan yung tungkol sa Trabilia. So kaya ko po sinabi na Talk of the Town ito kasi dito kasi ay ginawa nila ito para makita talaga kung sino yung mga loyal sa company. Kaya nga po sinabing activity points kasi nga kailangan ay meron tayong activity na ginagawa sa loob. Kung kaya ito na po yung bagong requirements natin para makuha natin yung mga bonuses sa Crowd 1. At ang sabi ni Sir Raj, basta active yung inyong activity points, every Friday po ang payout. Ayan, binanggit po niya kanina doon sa aming meeting. Kanina ay may dumating kay Sir Danny tsaka kay Ma'am Laika. Kumbaga yung kinonvert nilang kasi nga nakalak po yung kanilang business point na i-convert sa Earth, may dumating po sa kanilang mga packages. Kung kaya
Sa mga hindi pa po nakakuha ng Earth, kahit Earth man lang, contact nyo po si Coach Danny, si Ma'am Laika kasi meron silang available. At pag sa kanila po kayo bibili, kasi nga pag Bitcoin na pong pabibili natin ito, mahal po ang gas fee. Kung kaya habulin natin na meron silang available para makabili na kayo kahit na Earth man lang. Kahit Earth man lang, di ba? Sabi ni Sir Anton, hindi mahalaga kung ilan yung naipon ninyong token. Mahalaga may token kayo bago mag-launch yung ating C1 token. Para ma-experience natin biglang tumaas, sayang nakakuha sana ako kahit Earth. So, sana hindi natin marinig yon. Kaya habang meron po dyan na mga nag-o-offer ng mababa pa po siya, ay bilhin na po natin. Kasi unang-una, ito po yung requirement para doon sa sinasabi ko nga pong pagkuha natin ng ating residual. So, given na po yan, yung sinabi ko sa inyo na kahit na 5 activity points lang po tayo, pag nag-avail tayo ng Trabilia, personal, yan personal po ang pinag-usapan dito, ay makukuha na po natin yung binary matching tsaka yung pong fear of loss. Pero pagdating na po sa residual, by rank na po yan. Pero huwag kayong mag-alala kung mababa pa ang rank nyo, hindi naman kailangan na marami activity points, kundi personal lang po. Kasi from team leader 1 to coordinator 3, kahit na 5 activity points lang po yan, ay makukuha nyo pa rin po yung mga nabanggit kong mga bonuses. Pero pagdating na po ng manager 1 to manager 3, kailangan meron na po tayong 10 activity points. 5 personal, dapat meron po tayong isang direct na kukuha ng Trabilia para meron tayong 10 activity points. Then sa amin naman mga director, from director 1 to director 3, kailangan meron na kaming 15 activity points para makuha namin yung residual, yung kumpletong residual. Kasi nga, halimbawa, ang director ay hindi niya na-comply yung 15 activity points at 5 activity points lang po yung kanyang kinuha, yung sarili lang niya. Ang makukuha lang po niyang residual ay kung ano po ang residual ng manager. Hindi niya po makukuha ang residual ng director. Yun po yun. Pero pagdating sa binary matching bonus, siyempre makukuha pa rin po niya. Pero hindi niya makukuha yung kumpletong residual. Ganun din po sa president to ambassador. Yan po yung mga requirement din po nila na kailangan i-comply para makuha nila yung buong residual. So, ang pagbibigay po ng residual ngayon, dati po ay every 15th of the month. Ngayon po ay nabago na po yung date every 5 to 10. Ibig sabihin? Between 5 to 10 ng following month. Yun po yun. So, binigay po yung sa amin ng 10 or 11 yata kasi nga ay nag-compute, nag-cut off sila ng 10 kaya kinabukasan binigay. Yon, ibigay na po yung 2 months. Hindi lang po kalakihan pa ngayon kasi nga po alam naman natin na ang kumikita pa lang ay si Planeta X. Pero antayin natin na pumasok po ang maraming products. We believe na pagpasok po ng C1 token ng Metaverse ay tataas na po muli yung ating mga residual. Kaya kailangan po ng ma-comply natin yung required activity points kung ano man yung rank na meron po tayo. Para malinaw po sa lahat. Yan po ang kahalagahan po ngayon ng activity points. Pag hindi ka po kumuha ng Trabilia, sorry po, wala pong aakyat na bonus po. Yun po ngayon ang bago pong patakaran. Ayan. Kasi doon po nila makikita kung ikaw talaga ay nakakatulong din sa company. Siyempre, tinutulungan nila tayo na kumita, di dapat tumulong din tayo sa company, hindi yung kabig lang. Sana maintindihan nyo. Ayan. So, lahat po ng product natin ngayon ay pwede na pong gamitin ang Visa at saka Mastercard. Actually, nung in-announce po nila nito ay iba na ang kumpanya natin. Kumbaga ay level up talaga sila, nagle-level up talaga siya. Sumasabay talaga siya sa uso. Dahil nga ang uso ngayon, especially dito sa Europe, halos hindi na rin gumagamit ng cash ang mga tao dito. Puro debit card and credit card nang ginagamit. Ako halos hindi rin po nagdadala ng cash kasi nga ay ididikit mo lang yung debit card mo doon sa kung saan ka bibili ay yun na.
mababayaran mo na siya. Basta may laman na, siyempre. So yun po, napakaganda po nito. Ginawa ng company kasi nga ay pumasok na ang Visa at Mastercard payment sa lahat ng mga products natin sa loob. Pati po yung pagpunta ng Dubai, pwede po ito. Pagbili ng ticket, pwede rin pong gamitin yan. Ano ha? Then ito nga po yung binanggit ko sa inyo kanina na ini-insist ni founder na sana ay makakuha tayo nito. Gaya ng sabi ko nga po, sa Team Europe International, kami po yung nagpauso ng korpo at marami pong gumaya niyan na iba-ibang team. Kung kaya nyo rin pong ikorpo ito, this is around 500 euro o sa Philippine money around 32,000 pesos. Pero may kasama po itong 15,000 token. So bibigyan ko po kayo ng konting computation para maano po, kayo na po yung yung mag-decide kung kukuha kayo nito o hindi. Sa latest value po ng C1 token natin ngayon, kahit na hindi pa po siya nagla-launch, kung doon sa halaga ng Earth Package na 129, meron po kaming computation na ginawa dyan, lumalabas po na yung 1,000 C1 token na magiging airdrop po noon ay 0.13 cents euro. 0.30 cents euro ang latest price po ng token natin ngayon na hindi pa nagla-launch. Hindi pa nagla-launch. Pero pagdating po dito sa Power Up, pag binili po natin ito, ang computation po namin dito nila Ma'am Beth ay lumalabas na 0.06 cent lang po ang isang token. Gaano kalaki ang magaganansya mo? Di ba? Ito na po yung pinakamalaking discount na makukuha natin ang C1 token kasi nga bibilin natin siya ng 0.06 cents euro kumpara sa Earth Package na binili po natin yan ng 0.13 cents. More than half price yung na-save natin. Paano kung umabot ito ng 1 euro? 1 euro na lang, hindi ko po sinasabing maging Bitcoin kagad tayo na 10,000 euro plus yata ang value ng isa o almost 2 million ng isa. Kahit 1 euro lang po, computin nyo. From 6 cents na pinuhunan ninyo, 6 cents euro at maging 1 euro, ilang times po yun? Ilang beses pong nagdoble yung inyong pinuhunan. Di ba? Ganun po ako mag-compute. Kasi nga, nakita ko kasi ang C1 token na talagang gagawa ng ingay ito. Gagawa ng pangalan ito. Kasi hindi po biro ang potential market nito. C1 members pa lang po, more than 50 million na po tayo. Kahit nga po kalahati lang yun o 1/4 lang ang gumamit ito, bubulusok agad yan ng price. Hindi papayag ang company, 1 euro lang po yan. Pwedeng umakyat ng 10, 20, 100, 1,000 in the future. So, as pioneers of C1 token, tayo na may mga NFTs sa ngayon, with the value of 13 cents, yun po yung normal price po ngayon, compute nyo na lang, pag umabot ng 1 euro yan, gaano kalaki po yung magaganansya natin. Diyan kumita ng malaki si Ma'am Beth, nakabili po siya ng motor, tsaka cash na laptop, cash na motor, cash na laptop, dahil po doon sa pagbili niya ng IX token. Kaya, mas malaki po ito kaysa sa IX token. Ako na po nagsasabi. Kasi siyempre nasusubaybayan natin yung mga update. Ayan. Kaya, 7 days po hanggang August, lang po yan, August 31, yung promotion ng 0.06 cent per token kung bibili natin yung Power Up. So yun po, yung pong nakita natin kanina, new activity point system is in force. Yan nga po ay, alam ko maraming nasaktan dito, maraming naghinanakit. Pero siyempre, lahat ng kumpanya, tatandaan nyo po, mapa-traditional networking man yan o digital, kung hindi po gagawin yung magkaroon ng maintenance, actually nga po, 4 years po na hindi tayo hiningan ng maintenance di ba? Nagpakasawa tayo sa mga bonus na walang masyadong maintenance na hiningi sa atin. Pero this time, siyempre, ay kailangan na rin nating tumulong sa kumpanya para manatili tayo. Ibig sabihin, mag-stay tayo na hindi tayo mawawala na kagaya ng mga
na mga kumpanya na sumabay kay Crowd1 na wala na po sila ngayon. Ano? Alam niyo po yan. Alam po ninyo yan kung alin yung mga kumpanya na yan na nag-trading kayong sumali pero hindi po talaga sumabay sa tatag kagaya ng Crowd1. Ako po matagal na po sa multi-level marketing, 25 years na po ang experience ko. Kaya ako po yung nagsasabi sa inyo na saludo ako sa Crowd1 at napanatili niya yung kanyang tatag sa 5 years. Ganang sabi ko nga po, yung isang sinalihan ko, yung Airbit, siya po yung pinakamatagal na umabot po ng 2 years. After that, wala na po. Namayagpag pong Airbit, pati sa Pilipinas, marami din po kumita. Pero yung mga huling, mga pumasok, hindi na po kumita. Hanggang sa nawala na po siya. Yun lang po yung nakita kong pinakamatagal na investment. Investment din kasi yun. Kasi rin siya nag-offer din siya ng malaking ROI. At nandiyan din po yung OneCoin, 8 years na siya. Ang laki po ng token ko doon, 'di ba? Nababanggit ko sa inyo kung mapepera lang yung coin ko sa OneCoin, nasa almost 100 million pesos po 'yon. Alam yan ng mga leaders, pinakita ko po yung dashboard ko sa inyo. Nakita niyo po yung value ng coin ko. Pero hindi pa rin po nagmamaterialize nga. Gaya ng sabi ko nga po, risk taker talaga ako. Palaban talaga ako pagdating sa mga startup cryptocurrency. Ito pa naman kaya, ang hindi ko pag-uukulan ng pansin na may narating na yung ating IX token. Di ba? Mas ito yung talagang panggigigilan mo na hindi ka papayag na kaunti lang magiging token mo kasi nga nagpaparamdam na napapasok po ang C1 token natin sa mga major exchanges. Pag sinabing mga major exchanges, nandiyan na po ang Binance. At pag pumasok po ang Binance, dyan, yung baka sa GCash, di natin alam sa GCash, baka pumasok din sa GCash kasi nga bago na yung G-Crypto ngayon, di ba? Nakita niyo naman yung ating kinita sa Planetary X, dinirekta ko ng GCash para maging peso, hindi na siya dadaan ng third party. What if mangyari din po sa C1 token natin, di ba? Kaya mas maganda na nakapaghanda na tayo ngayon pa lang, bago pa lang mag-launch yung C1 token natin. At saludo ako, sa team nga po ni Ma'am Judith, ni Sir Joven, na lahat ng mga tinuturo namin, ina-apply talaga nila. Ginagawa talaga nila. Kita nyo ngayon, pasipol-sipol na lang si Sir Joven kasi kumikita yan ng araw-araw, kahit na wala na siyang gagawin, kumikita na yung kanyang mga NFTs diyan sa loob ng di ba, Sir Joven, grabe. Kaya kaya masaya kami doon sa mga tinuturuan namin na talagang ina-apply kung ano yung mga natututunan sa amin kasi nga wala naman kami ibang hangad kundi ay maranasan nyo rin yung nararanasan namin, yung makapag-withdraw ka sa Binance, di ba? Yung Binance, una kong tinuro, yung Binance, may card yung Binance namin, yung kinikita ko sa Plantex, sa Crowd1, dinalay ko doon sa card, tapos naipapamili ko dito, kahit sa ang shopping mall ako pumunta, naibibili ko kasi yung pong Binance card ay Visa card po yon. Kaya kahit saan pwedeng gamitin. Latest po ngayon itong GCash natin, na hindi nadadaan sa third party kagaya sa Binance, nadadaan ka pa sa peer-to-peer trading. Di ba? Ang galing. Ang galing talaga ng system natin, ng business natin, na hawak natin yung control. Nasa ating, hindi na tayo kakausap pa ng maraming tao, pupunta ka pa sa remittance para padala ng ganito. Hindi, nakita nyo naman, pinadala ko si Ma'am Beth in a split of second, na sa kanya na yung aking regalo, di ba, Ma'am Beth? Ganon katindi yung negosyo natin. At thank you po, Sir Eddie. Ako po ay kami natutuwa kasi nga ay masaya kami na marami kaming naririnig na kumikita, natutunan na rin nila kung paano mag-withdraw sa GCash, sa Binance at iba pang crypto wallet. Kaya grabe po talaga, napakasaya namin na mga leader po na marami kaming mga natutulungan na gustong matuto. Of course ay yung Earth element ay din po ito.
ongoing pa rin po yung promotion nito. Ibig sabihin yung business point pwedeng pangbili ng Earth Element. Pero disclaimer po, para ito ay may requirement po. Kasi kung hindi yata active ka, hindi ka active, hindi mo na comply yung activity points, hindi ka bumili ng Trabilya, parang hindi po magagamit yung iyong business point. Kaya ganon kahalaga po yung ating activity points ngayon. Through Trabilya. So sa announcement naman po, ayan, nalalapit na nga po yung global C1 event na gaganapin po sa Dubai, doon sa aming pinuntahan na hotel, doon din po siya gaganapin at grabe po yung experience na naranasan namin doon, Kung kaya ay yung pong ticket na VIP ay sold out na po. Sold out na po. At ang ongoing po ngayon na binebenta ay yung standard. Ang maganda sa standard ay pwedeng gamitin ang business point. Yun nga lang po ay mas mahal. 299 business point ito. 2,990 business point po ito o halagang 299 kumpara doon sa VIP na 199 lang. Pero yun po ay na-sold out na. So ano pong pagkakaiba ng VIP sa standard? Pagdating po sa VIP, ay lahat ng gagawing event doon, sila ay makaka-attend, including the gala night. May gala night po kasi yan. Yung last day may gala night po yan. Pero pagdating po dito sa standard ticket, makaka-attend po tayo ng mga training. May mga training po kasi yan, yung mga first days, may mga training po yan, Pero hindi po kasama dito ang gala night. Hindi po kayo makaka-attend ng gala night. Doon sa recognition, kasama yan, makakapunta kayo. Pero pagdating po doon nga po sa gala night, yung pong VIP ticket. Kaya congratulations po sa lahat ng mga nakabili ng VIP ticket. I believe sila Ma'am Mercy, sila Ma'am Lynn, yung mga taga Dubai. Nako, grabe po yan. Grabe na naman yung ma-experience silang mga pasabog ng company, lalo na po yung gala night. Napaka-bongacious po ng gala night ng Crowd One. Hindi ko talaga makakalimutan yung na-experience namin nung umating kami itong event nito. At yun nga po, ang tabayanan po natin, kasi nga ay ipapasilip na po dyan. Nabanggit po kanina na ipapasilip po yung C1 token natin sa mga atin po doon. Kaya makikibalita na lang muna tayo sa kanila. At meron din po yung short video na makikita po natin doon sa ating back office. 7 to 10 of October nga po yung ating Dubai event. Ayan, fully booked na po yung VIP. Kaya yun po. Habol po doon sa mga gustong makabili kahit ng standard. Mahalaga kasi ay makita mo po yung nandun ka habang nag-update po yung mga different leaders o yung mga invite. Kasi I believe mag-invite din sila diyan ng mga founder ng iba-ibang mga cryptocurrency kasi nga ay siyempre dahil nga sa C1 token natin kasi nga papasok mo po yan sa mga major exchanges. Alam nyo po na nabanggit nga po ng ating 01 na yung pong Binance ay laging pumupunta sa office natin ngayon. Pag sinabing Binance, ibang usapan po yan. Pag yan ay na-link sa ating C1 token, ibang usapan na po yan. Yung po yung sinasabi ni Sir Anton, Ma'am Beth, na marami po ang magigising muli. Marami ang mga magbabalikan na mga members ng Crowd One na natulog. Pero advantage natin na hindi umalis o hindi tayo, kumbaga, hindi tayo nawala. Nandito palagi tayo kasi yung makikinabang ng malaki. Tayo yung magbe-benefit ng malaki kasi tayo yung super pioneer ng C1 token. Ayan. So, yan po yung ating pong update ngayon sa ating pong weekly leadership group meeting. At tabayanan po muli natin next week. I hope may mga bagong update po muli. Kasi nga sabi ay baka palagi daw pong mag-update niya si founder. Pero ganun pa man ay atin lang po tayo palagi nito para hindi po kayo mawala, hindi kayo manghina. Kasi nandito po talaga yung mga nangyayari sa kumpanya natin. Hindi po nawawala yung kumpanya natin.
Kung nawawala man siya na naririnig nyo sa iba, yun ay dahil sa wala na sila sa crowd 1. Hindi na nila alam kung ano yung mga nangyayari sa crowd 1. Pero hanggat nandyan nga yung C1, nandyan yung mga update, tatandaan nyo po, ang goal ng ating kumpanya ay pangmatagalan. From generation to come pa po ang ating kumpanya. Hindi ito yung fly-by-night na kumpanya ng mga sinalihan namin. Kaya, congratulations talaga sa lahat ng mga members, leaders na nandito pa hanggang ngayon. In spite na may mga pagsubok, normal po yan. Normal yan sa lahat ng kumpanya. Kahit tanungin nyo pa lahat ng mga top leaders, normal po yan. Yung mga sumali din sa mga ibang kumpanya. Lahat po yan nakakaranas ng ups and down. Pero, tatandaan nyo po, nandito pa po ang ating company. At pag nag-launch yung C1 token natin, ibang usapan na po yan. Siguro, Ma'am Beth, hanggang dito na lang yung ating update so far sa ngayon. Salamat po sa lahat po ng mga participants natin. Dami pa po nating participants. 48 participants, kahit na ating gabi na sa Pilipinas. Salamat sa inyo at kita-kita po muli tayo next Wednesday. God bless po sa ating lahat. Back to you, Ma'am Beth. Ayun, maraming salamat po, Sir Eddie Onya. Thank you po sa mga updates na nanggaling po sa ating kumpanya.